11 sugatan matapos tumagilid ang sinasakyan nilang van sa Balamban, Cebu. Ayon sa pulisya, galing sa pilgrimage ang mga biktima at tinatahak ang pababang bahagi ng kalsada sa barangay Cansomoroy nang sila'y maaksidente. Hindi raw pamilya ng driver sa lugar. Sinaklolohan sila ng mga kasunod na motorista. Isinugod ang mga biktima sa Cebu Provincial Hospital. Dahil sa inyong mga kapuso, nangunguna pa rin ang GMA Network pagdating po sa total views sa telebisyon at sa YouTube. Ayan po ang binahagi ni GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle G. Maralag sa YouTube Unstoppable 2026 Trade Event. Ayon kay Maralag, ang GMA Network din ang may higher average unique viewers na nanonood ng mas matagal, base po yan sa 2025 at February 2026 data. Kumpara rin sa ibang market sa Southeast Asia, tanging sa Pilipinas daw nananatiling malakas ang viewership sa YouTube ng mga TV content. Why is it? Why media companies? Because the behavior of online viewing relies on trust. And trust is what we have. Hindi po kami ang nag-score sa sarili namin. This was an international-based research company, Reuters, who accorded us this honor for the past 5 years. They gravitate towards platforms that they can trust and provide content that is relatable. Nagdulot ng makapal na usok ang malaking apoy na yan sa barangay Purok 2, Pavia, Iloilo. Ayon sa may-ari ng nasunog na bahay, napabayaang sinaing ng kanyang misis ang tinitinang dahilan ng apoy. Naabo rin ang isang electronic repair shop. Partially damaged naman ang stall ng lechong manok at isang photo shop. Sa taya ng Bureau of Fire Protection, mahigit 200,000 pesos ang danyos ng sunog. Ipatutupad na sa school year 2026-2027 ang bagong 3-term school calendar. Ayon po yan sa Department of Education. Mula June 8 na class opening hanggang June 11, gagawin ang mga paunang aktibidad para sa Term 1. Sa June 15, ang simula ng regular na klase na tatagal hanggang September 15. Ang Term 2 mula September 16 hanggang December 18, 2026. Sa Enero naman, ang simula ng Term 3 hanggang April 8, 2027 o end of the school year. Ayon sa DepEd, pwedeng magpatupad ng 3-term school year ang private schools, basta't sundin ang required number of school days. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni OIC Undersecretary for Learning Systems Strand, Dr. Carmela Oracion, na ni-reorganize ang school calendar para makatutok sa teaching and learning periods. Iginit niya rin na hindi tinanggal ang co-curricular at extracurricular activities. Gamitin yung word na focus. Kasi kapag ang guro po ay nakaka-focus sa isang task lang, hindi hati yung attention niya. At the same time, for learners, iba po yung ang attention naman nila ay concentrated where it should be concentrated on a definite period of the school year. Ito ang GMA Regional TV News. Nabangga ng jeep ang isang motorsiklo sa Zamboanga City. Ayon sa rider, nag-u-turn siya palayo para hindi mahuli sa LTO checkpoint sa Barangay Calarian dahil student permit lang ang kanyang dala. Paliwanag naman ng driver ng jeep, biglang nag-u-turn ng rider kaya hindi niya naiwasan at nabangga. Walang tinamong sugat ang rider at walang nadamay sa insidente. Ipinaubaya na sa LTO sa pulisya ang insidente. Nagkasundo na ang magkabilang panig. Ayon sa LTO, kailangan may kasamang lisensyadong driver na nagsisilbing instructor ang sinumang nagmamaneho gamit ang student permit. Sa iba pang balita, naghain ng counter affidavit ang magkapatid na senador na sina Mark at Camille Villar kaugnay po sa mga reklamo ng Securities and Exchange Commission sa kumpanya ng kanilang pamilya. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Dumating sa Department of Justice ang magkapatid at kapwa senador na sina Mark at Camille Villar para panumpaan ang kanilang counter affidavit.
Sagot nila ito sa reklamong isinampa ng Securities and Exchange Commission o SEC laban sa pamilya Villar at mga opisyal ng Villar Land Holdings Corporation dahil sa umano'y market manipulation, insider trading at umano'y misleading disclosure na naging dahilan daw para maligaw umano ang mga investor. Ang magkakapatid na Villar ay tumatayong directors of the board ng kumpanya. Para po sa Villar Land Holdings Corp at yung mga individual na directors at officers, we maintain that they did not commit any wrongdoing. Ayon sa abogado ni Senador Mark Villar, kampante itong walang basihan ng akusasyon. He denies any wrongdoing. All actions were made in good faith and to ensure transparency. There's absolutely no evidence of fraud. Hindi naman dumalo ang kanilang mga magulang na sina dating Senate President Manuel Villar at dating Senadora Cynthia Villar. Pero nag-file sila ng verified manifestation and motion imbis na counter affidavit. Kanila raw hiling ma-dismiss ang reklamo. Yun po ang aming panalangin, yun po ang aming hinahangad na sana po sa dulo ay mapanigan kami ng panel at madispis po yung kaso laban sa kanila. Nangako naman ng patas na investigasyon ang DOJ. We are always fair to everyone. Wala pong nagdidikta sa amin. Kung anong tama, tama. Kung anong mali, mali. Kung may masasaktan, wala kami magagawa. But we just have to do our job. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Now showing pa rin sa mga sinihan ang horror film na Huwag Kang Titingin. Ang ilang cast members nito dumalo sa block screenings. Si Sofia Pablo nasa screening sa Quezon City. Sina The Secrets of Hotel 88 Stars naman na sina Kira Ballinger at Josh Ford o Kish nagpunta sa Mandaluyong. Natutuwa lang kami marinig yung mga reactions ng mga fans, yung mga sumusuporta sa amin. Super happy kada may mababasa po ako ng mga good reviews. Spotted din si Born to Shine actor Michael Sager sa dalawang magkahiwalay na screening sa Quezon City, kung saan naka-meet and greet niya ang fans. Present din sa hiwalay na block screening, sina Marco Massa at Charlie Fleming. Si Shuvi Etrata naman, bukod sa screening, nakabonding ang fans sa iba pang activity. Bilang bahagi ng first anniversary celebration ng Pangkat Shuvi, nagdao sila ng tree planting activity sa Binangonan, Rizal. Kasama si Shuvi, sama-sama silang nagtanim ng seedlings. It's really a blessing to have a fandom like this po kasi sobra pong hindi ako makapaniwala na my fans can really create change, not just to support me but actually change the world. Thankful ang Sparkle P-pop boy group na Cloud7 sa blessings na natatanggap nila. Idinededicate nila ang lahat ng ito sa kanilang fans, ang Rainbows. Bukod sa music scene, ready na rin silang umarte on screen. We've done workshops na rin naman po, acting workshops at GMA Sparkle. So, if given the opportunity po to act, syempre lahat naman po, we're very open po to accepting it po. So, yeah, sana soon. Gustuin po namin na lahat kami magkakasama sa isang teleserye. Habang si Miguel naman, Super happy ko po na yung si Kuya David po yung nakasama ko po ulit and parang parang kumbaga role po sa akin na i-act. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA News. Mainit na balita, 2 OFW ang nasuwi sa isang hostage incident sa Beirut, Lebanon. Ayon sa Department of Migrant Workers, employer nila ang mismong pumatay sa mga biktima noong April 15. Parehas na long-time household service workers ang mga biktima. Arestado na ng pulisya ang employer. Bida natin ngayong Martes, ang pamilyang No One Gets Left Behind, ang motto. Sa halip kasi na solohin ang kanilang summer getaway sa Nasugbu, Batangas, join ang kanilang mga alagang aso. Meet Jamolo Family. Biro ni Hughes Cooper Jenny. Nag-alaga sila ng 8 aso para magbantay ng bahay. Pero ang ending, isinama nila ang fur babies dahil wala silang bantay. Mukhang enjoy sa beach sand at waves ang kanilang adorable Aspens na sina Nigel, Ceci, Vilma, Pinky, Top Top,
Giting, Lusing at Karing. Ayan, hinangaan naman ng ilang netizens ang responsableng pag-aalaga ng pamilya sa kanilang fur babies. Ang kanilang unforgettable bonding experience sa beach may almost 200,000 views na online. Trending! Dapat naman talaga kasi part of the family, Cute, di ba? oo nga.